Eto kapagka nakita ng mga DDS, manggigigil ho, mga kababayan. Ay naku, paniwalang-paniwala sila kay Maharlika na ito pong tao na 'to nandoon sa Los Angeles at nakakulong, mga kababayan. Ina nyo, mga DDS, ang utu-utu ninyo, no? Gusto nyo po na maging DDS, napakasimple lang ho, mga kababayan. Huwag nyong paganahin yung utak ninyo. DDS na po kayo nun. Meron pang isa, yung madali kayong maniwala, kahit wala kayong nakitang patunay, DDS po. Yaan po ang tatak. DDS, mga kababayan. Ano pa? Iyak kayo. Tapos, kahit na yung hindi naman kayo kilala at wala namang sa inyo, wala namang pagmamahal sa inyo, tawagin yung tatay. No, yan ang mga DDS, mga bossing. Dakuin natin ito. Si First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, binanatan ni Maharlika. Naku, nakulong yan dito sa Los Angeles. Nasaan yung First Lady? Hindi niyo makita. Ganito, ganyan, nakakulong. Tapos ang banat ni Maharlika, mga bossing, nag-post ng picture. Pader! Pader! Kunyari ako ho, mga kababayan. Eto, di ba? Etong kwarto na to. Ayan, nasa loob ako. Sasabihin ng mga DDS, yang si Mark Ramos, nakakulong yan. No? Dito, tingnan mo, pinicturan yung pader. Pinicturan yung labas nito. Diyan nakakulong si Mark Ramos. Ngayon, pinakala to. Ayan ang kulungan ni Lisa Marcos. Nandiyan sa loob si Lisa Marcos. Pader! Mga kababayan, yung mga DDS, tuwan-tuwa. Woo! Tapos kapag ka doon sa social media nila, mga bossing, sa social media nila, asaan ang First Lady? Pag nakakita ng video na kasama si First Lady, naku, luma na yan, edited yan. Samantalang ang pinakita lang ho sa kanila, ni Maharlika, si First Lady daw ho, nakakulong sa LA, pinakitaan ng pader. Hinan nyo. Bakit ang ututunin nyo? No? Ang DDS, ang pinaka-utu-utuho, mga kababayan, sa Pilipinas. Nakakulong dyan si Lisa Marcos sa loob niyan. Nasa likod ng pader na yan si Lisa Marcos. Naniwala naman. Kada ho makakakita sa kanilang social media. Eto yung huli. Nung huli, wala na ho eh. Pahiyang-pahiya na po sila eh. Nakita si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, doon po sa burol ni Nora Honor. Hindi na makapag-react yung mga DDS eh. Hindi na makapagsabi na, naku, edited yan, hindi yan si Lisa Marcos. Naku, luma na yan. No, luma na yung video na yan. Ano ibig sabihin? Last year pa namatay si Nora Honor? Di ba? Lalo pa. Yung nandoon, yung bumisita si First Lady Lisa Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos sa doon sa Vatican, nando si Donald Trump, na ang sinasabi ng mga DDS, mga kababayan, close daw po ni Donald Trump si dating Pangulong Duterte, at nung nahalal po na bilang presidente sa ikalawang pagkakataon si Donald Trump, ang sabi ng mga DDS, lagot ka na Bongbong Marcos, pagre-resigning ka na. Ano naman kinalaman ni Trump dyan? No? Si Trump, ayun, busy doon sa tariff war versus China. No? Meron pa kayong pasulat-sulat kay Trump. Trump, sumbong namin yung ICC kasi si Bato pa. Si Bato pa, yung isang senador nila. No. Sabi doon sa may-ari ng eroplano, lagot ka kay Trump, lagot ka kay Donald Trump. Kasi sinusuway mo yung gusto niya, lagot ka, yung mga ari-arian mo, dali ng executive order niya doon sa Estados Unidos. Tinatakot yung may-ari ng eroplano na pipick up o kukuha sa kanya, pahatid doon sa ICC kasi yun din po yung nagatid sa dating Pangulong Duterte eh. Ngayon, ayan.
Balik tayo kay First Lady. Hanggang ngayon, nakatayo pa din. Yung mga bumabatikos dito, santambak na ho yung kaso. Paano ba naman kasi? No, nando si FF o lumipat si FF doon sa TikTok o. Paano naman ho ba kasi mga kababayan? Umaabot sila sa punto ho na fake news na yung mga pinagsasasabi at mga pinaggagawa ho nila. No? Samantalang, ito simpleng-simple ang ating First Lady. Mga bossing, anong ginawa? Pinoy Pride, Lisa Marcos flaunts Marikina bag in Rome. Trip with Bongbong Marcos. Ayan Naku, sasabihin ng mga DDS, walang originality yan. Ano? Sasabihin ng mga DDS, walang originality yan. Kasi ganyan ang ginagawa ng unang ginang na si Imelda Marcos. Kailangan pa bang may originality? Ang importante yung mga produktong Pilipino, no, lalong-lalo na yan, gawa ng Marikina yan, mga kababayan. Baka sabihin nyo, wala ka namang alam sa Marikina, Mark Ramos. Nako, simula 16, kung hindi ako nagkakamali, hanggang ngayon, meron kaming bahay sa Marikina. Alam nyo kung saan? Malapit doon sa Our Lady of Abandoned Church. No? Our Lady of Abandoned Church. Malapit lang doon. Taga San Roque kami. Yung mga gawaan ng sapatos doon, ako. Totoo mga kababayan, napakagaganda at gawang at napakatibay ng mga gawang Marikina. At ito pong, kumbaga pagmo-model po ng ating First Lady, mga kababayan, hindi mapapahiya. Di ba? Kesa naman, doon sa mga mapagpanggap, sasabihin, simpleng buhay lang po kami. Di ba, Ma'am Chris Rose, padala ka ng padala ng ganyan dyan, ha? Salamat po. Simpleng buhay lang kami. Makita mo yung necklace, kalahating milyon. No? Wala po kaming pera. Nakita mo yung dalambag, Gucci. Di ba? Kayo naman, kaming mga Pilipino, alam naman namin yan na kaya nyong magsibilin ng mga ganyan. Di ba? Alam natin, yung pamilya ng dating Pangulong Duterte, kaya nilang magsibiliho ng mga ganyan, mga bossing. Kaya lang, ang nakakainis lang ho sa kanila, yung papamukha pang tuyo ang ulam namin. Tapos kapag katapos ng picture, pagka binroad mo, nilawakan mo yung picture, mga kababayan, nandoon naman pala yung lechon. Alam namin na kaya nyong mamuhay ng ganun. Hindi nyo na kailangan itago. At hindi naman namin binabatikos yun. Ang mga bumabatikos lang naman yung mga DDS Di ba? Binabanatan nila si Benny Abante na isang kongresista Kesa daw naka-BMW, ang ganda-ganda ng BMW ni Congressman Benny Abante, yung mga Mercedes-Benz, tsaka yung mga Rolex na mga reloso. Binabanatan. Naku, nakaw yan! Ganun agad yung husga nila kay Congressman Benny Abante. Yan, ganyan sila mahilig, mga kababayan. No? Pag bumanat sila, naku, nakaw yan, galing sa pera ng taong bayan yan. Mali Kaya mga napapatawag sa Kongreso. Pag pinagpaliwanag naman mga kababayan, iya ka naman. Amen. Opo, tanga po ako. Opo, fake news. Mr. Chair, fake news po ako. Sabi ni Marvin Tapican, ano po ba ang source of income ni Congressman Benny Abante? Yun pala, hindi natin alam. Pero yung mga DDS, kung makapag na. Posible. Merong mga negosyo yan. Ako, akala nyo sa akin, ang source of income ko YouTube. Yun lang. Kahit pa paano, may maliit tayong negosyo. Yung mga pabili-bili ng Rolex, hindi Rolex to. Tag-viewer lang to, pero karera. No? Hindi nalalayo sa Rolex. Yung mga pabili-bili ng mga ganyan, kahit pa paano, kaya po. No? Ano masasabi nyo ngayon dito? Kay First Lady Lisa Marcos, gaya-gaya? Di ba? Gaya-gaya yan kay First Lady Imelda Marcos. Ang purpose lang niyan, mga kababayan, ang produktong Pilipinas ay maipakilala
sa buong mundo. Di ba? O, the Marcoses have taken a breather and wanderer the charming street of Rome, Italy over the weekends. Ayan o, ganda ng bag. No? Simpleng-simple ho, mga kababayan. Pero syempre, kapag si First Lady Lisa Marcos ang nagdala, mukhang mamahalin. Di ba? Sabi ni Shiro Kanzaki, Lol, paanong gaya-gaya? Hindi, ganyan yung sasabihin ng mga DDS kasi nga, walang mga masasabi yan. Di ba, Vicky De Villa, mga DDS lang naman ang nagpapagulo ng bansa. Pero kung wala yung mga DDS na yan, masaya ang bansa. Tingin ko nga ho. No? Sabi ni Yumina Garcia, mayaman na po ang mga abante noon pang taga District 6 ako. O, may business sila sa Pandacan. O, di ba? Sabi nga, sabi, di ba? Kung gusto mong yumaman, umalis ka sa pagtatrabaho. Magnegosyo ka. Pag napatakbo mo ng maayos yung negosyo. Hindi naman po, porkit na magnegosyo daw ako, alisan ko daw itong trabaho na to. Kung hindi mo naman alam yung patatakbuhin mo negosyo. Diba? Kailangan alam din po nila, mga bossing. No, sabi ni Jackie, ang buhay nila, simpleng-simpleng magnakaw. Sabi, sino? Yung mga Duterte. Oh.